Halina't sama-sama nating himayin ang isang napakakomplikado at malaking kwento para mas maging malinaw at madali nating maintindihan. Alam nyo, hindi to tanong na pang-exam lang. Itong tanong na to, ito mismo yung pinagdaanan ng Pilipinas kamakailan lang. So noong September 2025, doon natin nalaman. Tara, alamin natin yung kwento ng isang planong kudeta na grabe. Ilang oras na lang sana ang pagitan bago pumutok. At ano ba talaga ang sinasabi nito tungkol sa politika sa bansa ngayon? Ang simula ng kwento natin medyo kakaiba. Hindi sa mga sigawan sa kalsada, hindi sa mga protesta. Nagsimula to sa isang nakakagulat na pag-aamin at hindi galing sa kung sino-sino lang, kundi mula mismo sa pinakamataas na general ng bansa. Ito yun, mismong si AFP Chief of Staff, si General Romeo Bronner Jr. ang nagsabi. Ibig sabihin, may mga lumapit sa kanya, mga retiradong opisyal daw ng militar. At ang hiling? Wow, patalsikin ng presidente. Napakabigat nun, di ba? Diretso tong hamon sa buong chain of command. So, teka muna. Paano ba tayo umabot sa puntong to? Ano yung nagtulak para magkaroon ng galitong usapan? Well, kadalasan, ang ugat niyan, galit ng taong bayan. Tingnan nyo tong numerong to, 54.5 bilyong piso. Grabe, yan daw yung halaga ng halos 10,000 proyektong flood control na umano'y peke. Imagine niyo yung ganung kalaking pera. Siyempre, sino bang hindi magagalit? Talagang nag-apo yung galit ng mga tao sa buong bansa dahil dito. At dahil dyan, noong Setyembre 21, sakto pa sa anibersaryo ng martial law, dumagsa ang libu-libong tao sa kalsada. Sumisigaw sila ng pananagutan. Para sa kanila kasi, hindi na to simpleng nakawan lang eh. Ito ay isang sistematikong paglapastangan sa tiwala ng bayan. Pero, ito ang mahalaga ha. Yung mga hiling nila, hindi lang basta galit kami, hindi. May punto sila at ito ay tungkol sa reforma. Gusto nila ng transparency, gusto nilang ilabas ang mga asset statements at gusto nilang may pananagutan. Malinaw. Pero habang maingay sa kalsada, alam nyo, may isa pang nangyayari sa likod ng mga pinto. Mas tahimik pero mas mapanganib. Isang lihim na plano ang nabubuo. Ayon sa mga report, may isang leader daw ng isang malaking religious sect na nakipagpulong sa isang top army commander. Ang proposal? Isang pagkilos laban kay Pangulong Marcos. Ang game plan? Gamitin yung napakaraming miyembro ng sekta para magmukha siyang people power. So paanong nangyari yung negosasyon? Una, lumapit yung sekta sa army commander. Pangalawa, ang proposal, patalsikin si Marcos. Pangatlo, ang kondisyon, si Vice President Sara Duterte ang papalit. Pero sa huli, tinanggihan. Dito pa lang makikita mo na yung komplikadong chess game ng kapangyarihan, di ba? Apparently, hindi komportable yung army commander sa Plan A, kaya nag-counter-offer siya ng mas radical pa, yung Plan B. Sabi niya, imbes na constitutional succession, bakit hindi na lang isang revolutionary government? Isang 30-member civilian military junta na ang trabaho, arestuhin lahat ng korap na opisyal. Total reset, kumbaga. Pero nag-atubili yung commander. Isa sa mga dahilan, may intelligence report daw na ang Washington o yung US ay hindi susuportahan ang biglaang pag-upo ni Duterte. So may international pressure. At sa bisperas na mismo ng protesta, doon na siya gumawa ng pinal na desisyon. At dito na yung climax ng kwento, yung sandali kung kailan bumagsak ang buong plano at kung paano nanindigan ang mga institusyon ng demokrasya. Simple lang ang nangyari, tinanggihan ng Army Commander ang parehong plano, Plan A at Plan B, parehong no. Dahil dyan, yung leader ng sekta, inatrasan din ang mga miyembro niya. Isang desisyon lang, di ba? Pero yon ang pumigil sa isang malaking constitutional crisis. Grabe yung impact. No coup shall happen, not on my watch. Yan ang napakatapang na sinabi ni General Bronner. Malinaw na malinaw yung mensahe at sinuportahan to ng buong defense leadership. Walang duda sa katapatan ng militar sa konstitusyon. At para lalong maging malinaw, ito pa ang sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Dahil ang problema ng bansa ay hindi militar. Ang solusyon, hindi rin militar. Napakalinaw, di ba? Political problems require political solutions. End of story. Okay, so napigilan yung kudeta. Happy ending? Hindi pa. Dahil hindi pa dyan tapos ang kwento. Yung mga nangyari, nag-iwan yan ng isang matinding babala.
So ano nga ba ang naging papel dito ng vice-presidente? Tandaan natin, sa Plan A, siya yung papalit. At sa gitna ng lahat ng to, yung sarili niyang mga salita, lalo pang nagdagdag sa tensyon. Sa gitna ng kaguluhan, idineklara ni VP Sara Duterte na unstable daw ang gobyerno. Bakit? Kasi our institutions are clearly abused. Nanggaling pa mismo sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Siyempre, nagdulot yan ng maraming tanong. Anong posisyon niya dito? At kumusta may yung relasyon nila sa loob ng administrasyon? So para i-summarize, tingnan natin yung mga posisyon. Sa isang banda, yung active military, uphold the Constitution. Sa kabila, yung mga retired officers, dapat makialam. Tapos yung religious sect, patalsikin si Marcos, ipalit si Duterte. At si VP Duterte mismo ang sabi, unstable ang gobyerno. Kitang-kita yung pagkakahati-hati. Ayon sa mga political analyst, itong buong pangyayari ay hindi yung katapusan. Sa halip, para daw itong isang test balloon. Kumbaga pinalipad para tingnan kung gaano kalakas ang hangin o kung gaano kalakas ang suporta para sa regime change. Nabigo man yung plano, pero yung mga problema, korupsyon, away politika, galit ng tao, nandyan pa rin. At dito tayo magtatapos sa isang tanong. Okay, nabigo yung plano ng kudeta. Panalo ang demokrasya. Pero, nagtagumpay ba yung mga bulong? Dahil sa ginawa nila, nailantad yung mga lamat sa ating politika. So kahit walang nangyaring kudeta, naihasik na yung duda at yung kawalang katiyakan. At yon ang mas mahirap labanan.